필리핀, 특히 이제 세부에 교회를 세웠으니까 이 세부 지역을 복음화하는 일에 하나님이 세우신 줄로 확신합니다. And then napasimulan yung gawain dito sa Cebu, naniniwala tayo patuloy yung tatatag ng Diyos yung gawain niya. 우리 한국에서 한 20명 정도 저와 함께 여기 세부에 왔습니다. Kasama ko po about 20 katao galing Korea. 2024년도 우리 주제가 제1, 2, 3 RUTC 응답의 영혼입니다. At ang ating po pinaka-tema sa year 2024, ito yung pangnagtauhan para sa first, second, and third RUTC. 2025년 주제는 제1, 2, 3 RUTC 영원 응답의 시작이에요. At ito yung pasimula ng walang hanggang kasagutan sa first, second, and third RUTC. 응답이 영원하다면은 제일 중요한 게 뭐겠어요? Pag ito'y pangnagtauhan sa gawain na ito, ay mahalaga ang pagtitipon. 그게 말씀이에요. At ito yung salita ng Diyos. 응답이 영원할 것이기 때문에 말씀이 제일 중요한 거예요. At dahil ang kasagutan ay magpawalang hanggan, mahalaga yung salita ng Diyos. 오늘 응답이 없어도 말씀 붙잡고 있으면 그 말씀이 영원한 응답으로 연결돼요. Pag pinahawakan natin ang salita ng Diyos, konektado yun sa walang hanggang mga kasagutan. 그래서 이번 캠프에 캠프 메시지 3개, Kaya may dalo tayong mensahe sa ating camp. 또 여기 이제 목회자 메시지 3개 May dalo rin tayong message para sa mga pastor. 그렇게 할 겁니다. Pinagdalawin natin. 오늘 이 시간에는 캠프에 관한 메시지 1강이에요. Ito po ay first message para sa ating evangelism camp. 하나님 말씀은 마태복음 5장입니다. Mateo 5, 13절에서 16절까지 말씀입니다. versikulo 13 hanggang 16. Mateo 5, 13, 16. 자, 우리 같이 읽읍시다. Sabayin natin basahin. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이니라. 너희는 세상의 빛이라. 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 아니하고 등경위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 아멘. 오늘 말씀의 제목은 인생 캠프입니다. At Life Camp po ang title ng ating unang message. 진짜 캠프하면은 진짜 응답이 와요. Tutunin at gagawin natin ng camp, darating ang sagot. 진짜 응답은 우리가 기도 안 해도 오는 게 진짜 응답이에요. Ang totoong sagot, kahit hindi tayo manalangin, dumarating. 여러분이 뭐를 막 달라고 애원을 하고 간절히 막 기도한 후에 오는 응답은 그것도 응답이지만은 진짜 응답은 아니에요. Kapag talagang humiling tayo, tumawag tayo sa Panginoon, may mga sagot tayo natatanggap, pero hindi yun yung sagot. 저는 하나님께 저 목사 되겠습니다. 목사 시켜주세요라고 기도한 적 없어요. Ako walang pagkakataon na nag-pray ako sa Diyos na gawin akong pastor o maging pastor sana ako. 그런데 목사가 돼가지고 지금 목회를 40년 하고 있어요. Pero ako'y naging isang pastor at may 40 taon na ako nagpapastor. 오늘 제목을 잘 기억하셔야 돼요. Kaya tandaan nyo yung message title natin ngayon. 인생 캠프. Ito yung ating life camp. 여러분이 여러분 인생을 놓고 진짜 캠프하면은 진짜 응답 와요. Tutunin sa buhay nyo gagawin nyo yung camp, tatanggap kayo ng sagot. 과거, 현재, 미래가 다 보여요. At magtitipon yung nakaraan mo, kasalukuyan, maging yung hinaharap. 어떻게 보이냐면은 말씀을 통해서 다 보여요. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, lahat yun makikita mo. 우리가 인생이라고 할 때에 우리의 과거, 현재, 미래를 합쳐서 인생이라고 하는 거예요. At kabilang yung nakaraan mo, kasalukuyan,
kasalukuyan, hinaharap, yun yung matatawag mo na buong buhay mo. 그래서 내 인생의 과거에 답이 나와야 돼요. Dapat sa buhay mo, may sagot ka sa nakaraan mo. 현재에 대한 것도 답이 나와야 돼요. May sagot ka rin para sa kasalukuyan. 미래도 답이 있어야 돼요. At may sagot ka rin sa kinabukasan. 진짜 인생 캠프 하면은 내 인생에 답이 나와 말씀을 통해서. Kung magaganap yung tunay na life camp sa buhay mo, magiging sagot ang salita ng Diyos sa'yo. 그리고 특히 전도가 보여요. Lalo na makikita mo yung pag-e-ebanghelyo. 그게 바로 제자예요. Yun yung mga disipulo. 그리고 재앙이 다 무너져요. At lahat ng mga bagay ay mawawasan. 빛 앞에 어두움이 존재할 수가 없어요. Hindi maaari malaig ang kadiliman sa harap ng liwanag. 그래서 오늘 예수님께서 너희는 빛이 되라 그렇게 말씀하지 않고 너희가 빛이라 그랬어요. Kaya nga hindi sinabi ni Jesus magiging liwanag kayo. Sabi niya, kayo ang liwanag. 성경은 우리 보고 거룩해 해라 그렇게 안 했어요. At hindi rin sinabi ng Biblia sa atin na ganito yung gawin. 너희가 곧 거룩이다 그랬어요. Na maging banal kayo, kundi kayo ay banal na. 인생 캠프 진짜 해버리면은 여러분 인생의 어둠은 다 물러가요. At kung magaganap yung life camp sa inyo, mawawasak yung kadiliman. 어둠이 빛을 이길 수가 없잖아요. At hindi pwedeng manalo ang kadiliman sa liwanag. 필리핀 복싱 영웅 누구죠? 파키아오. Sino ba yung tinatawag nila na nilang boxing sa Pilipinas, si Pacquiao? 8체급을 석권한 선수잖아요. At makita natin na may ilang beses na siya ay nanalo. 47전 47승. At siya ay talagang magaling at meron siyang titulo. 뭐 어제 들어보니까 뭐 필리핀 대통령 출마한다더라고. At sinasabi nga na siya ay tumakbo para maging presidente. 그런데 그 파키아오가 나하고 싸워서 졌다. Halimbawa, makikipaglaban ka kay Pacquiao. 그런 말은 있을 수가 없잖아요. So, parang imposible mangyari yun. 어둠이 빛을 이길 수가 없어요. Katulad nito, hindi pwedeng talunin ng kadiliman ang liwanag. 오늘 예수님께서 여러분을 향해서 너희는 세상의 빛이라 그랬어요. At sinabi ni Jesus, kayo ang liwanag sa sanlibutan na to. 어둠이 이길 수가 없어요. Hindi pwedeng talunin ng kadiliman ng liwanag. 위기, 갈등, 문제 싹 기회로 바뀌어요. Mga crisis, mga problema na dating kaguluhan, lahat ng to pagkakataon. 자, 그러면 어떻게 하면 되느냐? Ano dapat gawin ngayon? 내 인생 캠프부터 해라 그 말이에요. At gawin natin yung ating life camp. 캠프 오브 마이 라이프. Third camp of my life. 내 인생 캠프부터 해라. At gawin natin ito na sa buhay natin. 저는 솔직히 얘기하면은 20대 초반까지 사실 되는 것이 단 하나도 없었어요. At sa katotohanan, yung mga early 20s ko, halos walang nangyari sa buhay ko. 누가 자기 인생을 놓고 실패하려고 노력한 사람은 없잖아요. At walang taong nagsisikat para mabigo sa buhay. 나쁜 짓이지만은 도둑질하는 사람도 자기 잘 되려고 도둑질하는 거예요. 나쁜 짓이지만. Kahit na mali o masama yung ginagawa mo, alam mo, nagnanakaw ka, ang gusto mo, mapaigi yung buhay mo. 근데 나는 내 스스로 내 인생을 자꾸 무너뜨리고 사는 거예요. Pero ako sa buhay ko, nakikita ko lagi ako nabibigo. 근데 그 이유를 몰랐다니까. At hindi ko alam yung dahilan kung bakit. 나중에 알았어요. At unawaan ko paglipas ng panahon. 요한복음 10장 10절에 도적이 오는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키는 것뿐이요. Sa Juan 3:3 sinasabi na parito ang magnanakaw para malira at mabatay. 내 인생에 도둑놈이 들어와 있다라는 것을 알았어요. At doon naiintindihan ko, dumating pa rin magnanakaw sa buhay ko. 그 도둑놈이 성경에 마귀, 사단, 귀신. Sa Biblia ay tinatawag na Diablo o masamang spirito o demonyo. 그래서 예수님께서 나를 찾아오신 것은 그 도둑놈의 손에서 나를 건지려고 오셨구나 그걸 알았어요. At naiintindihan ko rin kaya pala dumating si Jesus para iligtas ako mula sa magnanakaw na yun. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라. Dahil na parito ang anak ng Diyos ay upang basahin ang gawa ng Diablo. 그런데 나는 잘 살려고 하는데 잘 살아지지가 않아요. Pero gusto ko nga maging mainam yung buhay ko, hindi mangyari. 자꾸 무너지는 거예요. Lagi akong nabibigo. 자꾸 되는 게 없어. Wala nangyayaring maganda. 나중에 알았어요. Ang naiintindihan ko, 아, 그것도 하나님께서 나를 위해서 그 시간표를 허락하시는구나. at pinahintulutan pala ng Diyos yung mga panahon na to sa buhay ko. 왜? 내 스스로 성공하려고 했으니까. Kasi sa sarili ko, gusto ko maging matagumpay
ako. 내 스스로 일어서려고 했으니까 Gusto kong tumayo sa sarili ko. 너 가지고는 안 돼. Pero sabi ng Diyos, hindi pwede ikaw lang. 그것을 알도록 하는 거예요. At yun yung pinaalam niya sa akin. 오직 하나님 바라봐. Sa Panginoon ka lang tumingin. 오직 그리스도여야만 돼. At gawin mo lang si Kristo na siya ang Panginoon. 이거를 알도록 하시는 거예요. At ito yung pinaalam ng Diyos sa akin. 오늘 여러분들이 지금 여러분이 원하고 소원하고 바라는 대로 되지 않을 수도 있어요. Maaaring yung mga bagay na gusto nyo, inaasahan nyo mangyari, hindi nangyayari. 하나님이 능력이 없어서 그러신 게 아니에요. At hindi ito magagad at kung wala yung kapangyarihan ng Diyos. 내 자신을 의지하지 말고 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님만 의지하도록 하시기 위함이에요. At ito yung mga nangyayari, paano hindi tayo magtiwala sa sarili natin, kundi sa Panginoon, ang ligtas sa atin mula sa kamatayan. 자꾸 여러분 마음대로 잘 안 되지요. Diba yung mga gusto mo sa sarili mo, hindi nangyayari? 그것은 내 자신을 의지하지 말고 하나님을 의지하도록 하시기 위함이에요. Nangyayari yun, parang hindi ka magtiwala sa sarili mo, kundi sa Diyos. 아, 능력이 내게 있지 않고 그리스도에게 있구나 이것을 깨닫도록 하는 거예요. Para maintindihan mo na yung lakas pala, hindi galing sa iyo, kundi na kay Kristo. 자, 그러면 내용입니다. 내 인생 캠프의 내용. At ano naman yung mga nilalaman nitong camp ng buhay natin? 창세기 1장 2절 말씀 보면은 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음에 있더라 그랬어요. Sa Genesis 1:2, makikita natin doon na andun yung kawalan, kabuluhan, at kabuliman. 혼돈, 공허, 흑암. Sinabi doon, andun yung kagulo at kawalan. 여기에다가 빛이 있으라 하심에 빛이 있었고. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. 그래서 오늘 예수님께서 너희는 세상의 빛이라 그랬다니까요. Kaya sinabi ni Jesus, kayo ang liwanag sa sanlibutan na to. 우리를 빛을 선전하는 자로 불렀다. At tinawag tayo bilang tayo ay mga liwanag. 태초에 말씀이 계시니라. Sa pasimula, naroon ang salita. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이라. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. At makita natin ang buhay ay naroon at itinatawag na liwanag sa mga tao. 그 빛을 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자 하나님의 자녀 그랬어요. At sino mang nanampalataya at tumanggap sa liwanag na iyon, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. 그 빛을 받아들이는 자는 사망에서 생명으로 옮겨졌다 했어요. Sino mang nanampalataya sa liwanag na iyon, nilipat mula sa kamatayan tungo sa buhay. 저는 얼마나 어려웠느냐면요. Kaya naman yung mga kahirapan natin, 의식주가 보장받지 못했어요. ay hindi ko punan yung mga bagay na gusto na pangangailangan. 우리 인생의 가장 중요한 것 아닙니다만 기준이 먹는 것, 자는 것, 입는 거잖아요. Di ba yung pinaka mga pangunahing mahalaga sa buhay ng tao na kailangan, kakainin mo, isusuot mo, tahanan. 의식주가 보장되지 않았다니까요. At kita natin sa mga bagay na ito ay walang garantiya. 저 유대인들은 이런 교훈이 있어요. 유대인에게는요. At sa mga Hudyo, may ganito silang katuruan. 옷을 팔아서 책을 사라. Sabi niya, benta mo yung damit mo at bumili ka ng libro. 그러니까 아무리 어려워도 공부하라고 말해요. Ibig sabihin, kahit mahirap ka, mag-aral ka. 근데 저는 책을 팔아서 라면 사 먹었어요. Pero ang ginawa ko, binenta ko yung libro ko, bumili ako ng pagkain. 그러니까 말하자면 내 인생에 미래는 없는 거예요. So parang sa buhay ko, wala na akong kinabukasan. 희망이 없는 인생이었단 말이에요. Wala na pag-asa sa buhay. 절벽에 매달려 있었어요. At nakita natin na ando yung maharang. 그러다가 어릴 때에 누님들 따라서 다니던 교회를 다시 다니게 됐어요. Minsan ako isunod sa aking pinaka-ate nung kay bata pa. 그 목사님이 기도하면 하나님이 응답하신대요. Sabi niya, kapag sumunod kayo pananalangin, kakatanggap ka ng sagot. 그래서 막 기도하기 시작했어요. Simula naman akong mag-pray, sabi ko. 기도에도 응답이 없다고 그러니까 금식하면서 기도하래요. Sabi ko, wala pa rin ako sagot sa sige, mag-fasting ka, sabi. 그래서 막 금식하면서 기도했어요. Fasting ako, nag-pray ako. 그래도 응답이 없어. Wala pa rin sagot. 그러니까 막 철회하면서 기도하래요. So dapat na magdamag ka na lang. 철회하면서 기도했어요. Ginawa ko nga yun, 그래도 의식주 문제가 해결이 안 돼. pero hindi ko rin napunan yung mga physical mong kailangan. 그러니까 저보고 이제 신학교 가래요. At ako yung punta sa seminary. 신학교 갔더니 더 어려워. At lalo naging mahirap yung buhay ko. 신학을 공부하고 목사가 됐는데 갈수록 힘들고 어려운 거예요. Na tapos ako sa seminary, naging pastor ako, pero lalong humihirap yung kalagayan ko. 그러다가 이런 생각을 했어요. At ito yung naisip ko. 아, 목회
목사 하지 말아야 되겠다. Dapat pala hindi na lang ako nagpastor. 예, 어느 정도 힘드냐면은 주일날 교회 앞에다가 금일 휴업 이렇게 써붙이고 싶었어요. Alam kita natin gaano kahirap yung kalalagayan ko. Nasa harapan na ako ng simbahan at pintuan. Ito yung bagay na nakasulat. 이웃 교회를 이용하세요. Ibig sabihin punta ako sa simbahan, pupunta ako sa kabilang simbahan. 그만큼 어려웠어요. Ganun kahirap yung kalagayan ko. 어느 날 저는 알았어요. At isang araw na nawaan ko. One day I know. 어느 날 나는 알았어요. Isang araw, nalaman ko. What? Ang alin. Jesus is the Christ. 예수가 그리스도이심을 알았어요. Na si Jesus pala ang Kristo. Nalaman ko. 그런데 나는 그 사실을 모르니까는 어두운 가운데서 계속 성공하려고 발버둥을 치는 거예요. Pero nang hindi ko pa alam yung katotohanan na to, patuloy gusto kong maging matagumpay, nasa kadiliman naman ako. 빛 대신 그리스도 안에 들어가서 그 그리스도를 바라보고 그리스도 붙잡으면 되는데 내 스스로 어둠에서 빠져나오려고 발버둥을 치는 거예요. Dapat na pumasok dapat ako sa liwanag na si Kristo, pero hindi ako makawala dun sa kadiliman, nagsisigaw lang ako. 성경은 마태복음 12장 22절로 28절에 강한 자가 너를 붙잡고 있다고 그랬잖아요. Diba sinasabi niya sa Mateo 12:20-25 na meron malakas na tao. 그 강한 자의 손에서 빠져나와야 돼요. Dapat makalaya ka sa kamay ng malakas na tao. 나는 거기서 빠져나올 힘이 없어요. Pero wala kang lakas para makawala. 그래서 하나님이 그리스도를 보내셔 가지고 나를 거기서 건져내셨다는 거예요. Kaya pinadala nito si Kristo para iligtas tayo. 그 사실을 하나님의 은혜로 그때 한 겁니다. At maunawaan natin to sa biyaya ng Diyos. 계속 내 양심 지키고 살았다니까요. Dahil patuloy, andun yung aking sariling mga inaasahan. 내가 하나님 앞에 바르게 살면은 하나님이 나를 축복하실 줄로 안 거예요. Naiisip ko kapag matuwid yung buhay ko sa harap ng Diyos, pagpapalain ko ng Diyos. 어느 날 알았어요. Pero isang araw na itindi. 하나님 앞에 바름이라는 것이 예수 그리스도인 것을 알았어요. Na unawaan ko na ang katuwiran pala sa harap ng Diyos ay si Yesu Kristo. 뭔가 내가 목표를 세우고 열심히 하면 되는 줄 알았다니까요. Ang akala ko dapat may layunin ka, may goal ka sa buhay, susundin mo yun. 내가 열심히 도전하는 것이 함으로 되는 것이 아니라 하나님의 보내신 자 그리스도를 누리는 것이 도전인 줄 알았어요. At iniisip ko noon na ang paghamon, ang challenge o pagsisikap ko sa sarili ko, yun pero hindi si Yesu Kristo. 뭔가 여러분 목표를 세우고 도전하지 말고 하나님께서 보내신 그리스도를 누림에 도전하세요. Nawa kung tayo magsikap lang, sundin yung mga plinano natin, gawin, pero dapat magsikap tayo para nasa si Kristo. 내 스스로가 아니에요. 그리스도요. At hindi ito sa sarili mo lang, si Kristo dapat. 안전이 아닙니다. 완전. At hindi lang ito magiging ikaw ay ligtas, kundi tunay na ganap ito. 시크릿티가 아니에요. 퍼펙트예요. At ito ay ganap, perfecto. 우리는 자꾸 안전하려고 그래요. Dahil ang gusto natin lagi yung tayo ay ligtas, safe tayo. 하나님은 우리에게 완전하신 그리스도를 보내신 거예요. Ang pinadala ng Diyos sa atin ay ang perfectong si Kristo. 여러분 어려움할 수 있어요. Bakit kayo humarap sa kahirapan? 힘들 수 있어요. Pwede kayo mapagod. 다른 사람들에게 일어나지 않는 사고가 내게 올 수도 있어요. Pwede dumating yung mga pangyayaring hindi nangyari sa iba sa inyo. 그러나 하나님께서 우리에게 보내신 그리스도는 완전하신 그리스도예요. Pero si Kristo na pinadala ng Diyos sa atin ay ganap, perfecto siya. 그 그리스도에게 도전하는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Paano po kayo sa pangalan ng Panginoon na mamamamon tayo para nasa si Kristo? 오늘 이번 기회에 여러분이 진짜 캠프를 하셔야 돼요. At sa pagkakataon na ito, nawa tunay gawin natin yung camp. 그 진짜 캠프가 내 인생을 놓고 캠프를 하는 거예요. Yung tunay na camp, dapat ito mismo yung buhay mo. 아, 내가 어두움에 흑암에 빠져 있었구나. Ako pala ay nahulog sa kadiliman. 거기에 하나님께서 빛을 보내셨구나. At pinadala pala ng Diyos doon yung liwanag. 아, 그 빛이 그리스도구나. At ang liwanag pala na yun si Kristo. 아, 이제 내가 그 빛 안에 거하면 되는구나. At dapat pala manatili na ako sa loob ng liwanag na yun. 어두움이 지가 가야 돼요. At yung kadiliman, alis na lamang yun. 여러분들이 빛을 비추는데 등불을 켜는데 어둠이 나 못 가 그럴 수가 없어요. Pag nagliwanag o nagbukas kayo ng ilaw, hindi sasabihin ng kadiliman
naman ayaw umalis, hindi ako makaalis. 가게 돼 있어요. Aalis siya kusa. 요 빛 실체되시는 그리스도를 가지고 여러분 인생 캠프를 하세요. Ang gawin niyo yung camp ng buhay ninyo dala ang liwanag na si Kristo. 자, 두 번째. Pangalawa, 자, 어떤 캠프냐? at ito nga yung bagay, 자, 필리핀은 제가 여러 차례 왔어요. at maraming pagkakataon ko napunta sa Pilipinas. 저 마닐라에 있는 신학교에 와서 강의도 했어요. Iba't ibang lugar sa seminary din natin sa Manila, nakapunta ako doon. 필리핀 다니다 보면은 군데군데 이렇게 빈 공간만 있으면은 Jesus is Christ 이렇게 써놨어요. At may maraming mga lugar na kung saan may makikita ka doon na nakapost na Jesus is the Christ. 이 다니는 뭐 버스 안에도 보면은 Jesus is Christ. Sa may bus pa nga na nakapinta doon na Jesus is the Christ. 또 그 필리핀의 대중교통 그래서 지프니에도 보면은 Jesus is Christ. Meron din jeepney na may ganun kang sulat, Jesus is the Christ. 그게 바뀌어야 돼요. Dapat baguhin natin yun. Jesus is Christ가 아니에요. Hindi si Jesus lang ang Kristo, Jesus is the Christ. siya mismo ang Kristo. 애언된 그리스도. At siya yung inihula na Mesyas o Kristo. 오시지 아니하면은 절대 안 되는 그리스도. At siya yung Kristo na hindi pwedeng hindi siya darating. 왜 오시지 않으면 안 되느냐? Bakit hindi pwede na hindi darating si Kristo? 그리스도가 오시지 아니하면 안 되는 절대 이유가 있다니까요. At makita natin yung tunay na dahilan ito. 그러니까 내 문제도 해결 안 됐는데 Jesus is Christ 막 그러고 다녀요. Kung hindi naman nalutas yung personal na problema mo, sabihin mo si Jesus ang Kristo. 예수 그리스도 하면 막 손뼉치고 할렐루야 그래요. At talagang nagsisigawan pa, hallelujah, kapag sinabi. 그런데 왜 그리스도가 오셔야 되는지 이유를 모른단 말이에요. Pero hindi nila alam yung dahilan, bakit kailangan dumating si Kristo? 그러니까 내 인생 문제는 그대로 있는 거예요. Kaya yung problema nila sa buhay, andun pa rin. 그러면서 스스로 자기 자신에게 나는 행복에 부족함이 없어 그럽니다. At sasabihin nila, masaya ako, walang kulang sa buhay ko. 그게 속는단 말이에요. Nadadaya sila doon. Jesus is Christ. 예수는 그리스도입니다. 그거 말고 Hindi lang basta si Jesus ang Kristo, Jesus is the Christ. siya ang tunay na Kristo. 애언된 그리스도. At siya yung inihula na Kristo na darating. 오시지 아니하면 절대 안 되는 그리스도. At hindi pwede na hindi siya darating. 왜 그렇죠? Bakit? 원래 인간은 하나님의 형상대로 지음받은 하나님이 함께하는 존재였어요. Dahil ang original na tao, nilikha sa larawan ng Diyos para makasama ang Diyos. 창세기 3장 사건이 무슨 사건이냐? 하나님의 형상을 잃어버린 거예요. Ano ba nangyari sa Genesis chapter 3? Nawala yung larawan ng Diyos sa tao. 하나님이 없는 인생이 되어버린 거예요. At yung buhay ng tao, nawala ang Diyos doon. 그 인간은 영적 존재이기 때문에 영이신 하나님이 떠나가니까는 영적 존재인 사단이 개입한 거예요. Dahil ang tao, spiritual na nila lang, spiritual na diablo, pumasok sa kanya. 그걸 보고 죄와 허물로 죽었다고 하는 겁니다. Ito yung sinasabi, patay tayo sa kasalanan at pagsalamsan. 물고기가 물을 떠난 것처럼 하나님을 떠나버렸어요. Kung paano ang isda na tanggal sa tubig, nahiwalay tayo sa Diyos. 이 영이 죽었단 말이에요. Namatay tayo sa spiritual. 이제 소속이 하나님의 소속에서 마귀 소속으로 바뀌어버렸어요. At dati kabilang tayo sa Diyos, ngayon naging kabilang sa diablo. 배경이 천국이 아니라 지옥이 배경이 되어버렸어요. Ang background na natin ay hindi na lang, ito impyerno na. 너희는 너희 아비 마귀. Nasabi kayo sa diablo na inyong ama. 영적으로 마귀 자녀가 되어버린 거예요. Sa spiritual, naging anak ng diablo ang mga tao. 그래서 하나님께서 그리스도를 보내겠다고 미리 약속하신 거예요. Kaya ipinangako na ipapadala si Kristo. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Ang binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas. 마리아가 낳은 아들 아니에요. At hindi siya yung anak na mula kay Maria. 마리아의 배를 빌린 거예요, 배. At hiniram lamang ang sinapupunan ni Maria. 요셉과 마리아가 결혼해서 낳은 아들이 아니에요. Hindi siya ang pinanganak sa pagitan ni Maria at ni Jose. 성령으로 잉태되신 분. Siya ay pinagbuntis sa banal na spirito. 마리아와 요셉이 정혼하고 동침하기 전에 At bago pa nagtabi o nagsiping si Maria at Jose, 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 siya nga ay pinanganak sa pamamagitan ng banal na spirito. 성령으로 잉태했다 그 말은 곧 하나님이란 말이에요.
At sa pamamagitan ng Espiritu, ibig sabihin na siya ay Diyos. 그 그리스도를 약속하신 겁니다. Ang Kristo na yun ang ipinangako. 오셔서 저 사단의 권세를 꺾어버릴 것이다. Dumating siya at kanyang winasak ang gawa ng Diablo. 죄를 해결할 것이다. At nilutas niya ang problema ng kasalanan. 배경을 지옥에서 천국으로 바꿀 것이다. At binago niya yung background natin, dating pierno, ngayon ay langit na. 그 그리스도를 보내겠다고 약속하신 거예요. Ito si Kristo na ipinangakong ipadadala sa atin. 베드로가 예수님을 향해서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. At sinabi nga ni Pedro kay Jesus, Panginoon kayo Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 당신이 바로 오시겠다고 약속하신 메시아 그리스도입니다. Ibig sabihin, sinabi niya, ikaw yung pinangako na darating na Mesyas o Kristo. 그때 예수님께서 바요나 시몬아 네가 복이 있다. 이것을 네게 알게 하니는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. At sinabi nga ni Jesus kay Pedro, ikaw sa anak ni Jonas, ikaw ay pinagpala, hindi ito hinihag sa iyo ng tao, kundi ng 너는 베드로 이 반석 위에 내가 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못할 것이다. Kasi bago ng bato na ito, itatayo ko ang aking iglesia, hindi makapanaig at kapangyarihan ni Pierno sa kanya. 여러분이 예수님께서 구약에 예언된 오시기로 약속된 메시아 그리스도라고 믿는 순간에 음부의 권세, 사단의 권세가 꺾이는 거예요. Sandali na napalataya tayo sa Panginoon Kristo na inihulang darating sa lumang tipan, ang kapangyarihan ng kadiliman ay nawasak. 천국 열쇠를 네게 주리니 네가 땅에서 매면 하늘에서도 매이고 땅에서 풀면은 하늘에서도 풀릴 것이다. At binigay sa iyo ang susi ng kalangitan, anumang kalagayan mo o anumang gapusin mo sa lupa, ganun din sa langit. 예수님이 구약에 오시기로 약속된 메시아 그리스도이라는 것을 믿는 순간에 어떤 것도 여러분에게 문제가 되지 않아요. Sa sandali na napalataya tayo sa Panginoon Kristo ang pinangako sa atin, walang anumang magiging problema sa atin. 천국 열쇠를 네게 줄 것이다. Binigay sa atin ang susi ng kalangitan. 어떤 것도 문제가 안 되는 열쇠를 말하는 거예요. Ito yung susi na hindi magiging problema anumang bagay para sa iyo. 그래서 내 문제 해결이 아닙니다. 인간 문제 해결이요. At hindi yung personal problema mo, kundi problema ng tao ang nilutas ng Diyos. 사람들은 자기 어려움과 자기가 당하는 고통이 문제라고 생각하는 거예요. At yung mga tao, iniisip nila na problema nila, yung mga personal nilang kahirapan. 근데 하나님의 말씀인 성경은 내가 당한 어려움과 고통이 인생 문제가 아니고 죄가 인생 문제라는 거예요. Pero sa Biblia, ang sinasabi na problema, hindi yung personal mong kahirapan, kundi yung kasalanan. 내 문제가 인간 문제 아니에요. Yung problema personal na meron ka, hindi yung problema ng sangkatauhan. 죄가 인간 문제예요. Kasalanan ang problema ng mga tao. 그래서 하나님의 아들 그리스도께서 우리의 죄를 담당하고 그 죄를 해결하기 위해서 오신 거예요. Yung anak ng Diyos ay dumating para dalhin niya, ipasanin yung ating mga kasalanan. 하나님은 죄라는 단어 속에다가 우리 모든 문제를 다 담아 놓으셨어요. At lahat nga ng ating mga kasalanan ay dinala ng Panginoon sa dalmanan. 그러니까 예수 믿으면 제사함 받지요. Pag tayo nagbantay sa Panginoon Kristo, tayong papatawad. 제사함 받고 문제 따로 해결되고 그런 거 아니에요. At mapapatawad tayo at hindi lang malulutas yung mga problema natin. 죄라는 단어 속에다가 우리 인생의 모든 문제를 다 집어넣은 거예요. Sa lahat ng mga problema natin nakapaloob dun sa kasalanan. 예수 믿고 제사함 받는 순간에 모든 문제가 끝나버린 거예요. Pero pag nanampalataya tayo kay Yesu Kristo at napatawad ang ating mga kasalanan, lahat ng problema natin malulutas. 그래서 예수는 그리스도 모든 문제 해결자. Kasi sabi natin si Jesus, ang Kristo, ang solusyon sa lahat ng problema. 그래서 요한복음 14장 6절에 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다. Sa Juan 14:6, sinabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay, wala makapupunta sa ama kundi sa pamamagitan. 예수님이 내가 온 것은 섬김 받으러 온 것이 아니라 오히려 섬기려 하고 많은 사람을 위한 대속 제물로 죽기 위해서 왔다. Sabi ni Jesus, hindi siya dumating para paglingkuran, kundi maglingkod sa mga marami at maging katubusan para sa marami. 내가 온 것은 마귀의 일을 멸하기 위해서 왔다. Dahilan na parito siya ay para wasakin ang gawa ng Diablo. 이게 그리스도께서 오셔서 하신 일이에요. At ito yung gawain ni Kristo. 꼭 바꾸셔야 돼요, 빨리. Kaya dapat baguhin natin. Jesus is Christ가 아닙니다. Alam natin si Jesus basta ang Kristo. 저는
필리핀 올 때마다 빨리 바꿔야 될 사상이 뭐냐? Jesus is Christ가 아니야. Jesus is the Christ. Tuwing pupunta ako sa Pilipinas, lagi kong binibigyan din, hindi lang basta si Jesus ang Kristo, siya talaga, siya mismo ang Kristo. 왜 예수님이 그리스도로 오셔야 되느냐? Bakit kailangan niyang dumating? 우리 인생 문제를 해결하기 위해서요. At para lutasin yung problema ng ating buhay. 그 인생 문제는 고통이 아니에요. Yung problema ng buhay natin, hindi yung mga kahirapan natin. 그 인생 문제가 죄란 말이에요. Ang problema ng buhay ay kasalanan. 성경은 그 죄라는 단어 속에다가 모든 문제를 싹 담아놨어요. At sa Biblia makikita natin doon sa isang salita na kasalanan, nandun lahat ng problema ng tao. 그리스도께서 오셔가지고 이 죄 문제를 끝내버린 거예요. Dumating si Kristo at tinapos niya ang problema ng kasalanan. 여러분이 예수 그리스도를 여러분의 구주로 주인으로 믿고 영접하는 순간에 모든 문제는 끝났어요. Sandaling tinanggap niyo bilang Panginoon at tagapagligtas sa Panginoon sa Kristo, lahat ng problema niyo natapos na. 그래서 예수님께서 내가 다 이루었다 그랬어요. Kaya nga sinabi ni Jesus, lahat ay naganap na. 자, 그럼 오늘 여러분들이 현장도 가고 이제 사람을 만나게 되겠죠. So, mamaya pupunta kayo sa field, may mga makikilala kayong tao, 그럼 질문해야 되겠죠. at maripagtanong kayo, 당신에게 필요한 것이 무엇입니까? tanongin mo yung tao, ano kailangan mo? 아까 우리 박준석 선교사님이 말씀하신 것처럼 Tulad sabi ni Pastor Mark kanina, 저도 착각을 했어요. at ako rin yun ay akala ko sa sarili. 저도 오해하고 살았어요. Ako'y namuhay din sa 병든 사람에게는 건강이 필요한 줄 알았어요. inisip ko na, halimbawa, yung tao may sakit, ang kailangan niya, yung kagalingan. 가난한 사람에게는 경제, 돈이 필요한 줄 알았어요. Alam ko, sa mahirap na tao, ang kailangan niya siyempre pera o pinansyal. 이 불화가 있고 다툼이 있는 사람에게는 화목이 필요한 줄 알았어요. At sa mga tao naman na may problema sa relasyon nila, kailangan nila ng pagkakasundo. 그게 속는 거예요. Pero doon tayo nadadaya. 그게 착각이에요. Maling pagkaunawa. 병든 사람, 가난한 사람, 불화한 사람에게 필요한 것은 그리스도예요. Yung may sakit, may kakulangan, kahirapan, yung may kaguluhan, si Kristo lang kailangan nilang lahat. Amen. 필리핀이란 국가에 필요한 것은 훌륭한 정치인이 아니에요. Sa Pilipinas, ang kahirapan dito, hindi magaling na politiko kailangan yun. 세계적인 기업인이 필요한 게 아니에요. At hindi rin yung dakilang industriya sa pandaigdigan. 최고의 권위 있는 의사가 필요한 게 아니에요. Hindi nyo rin kailangan ng talagang may kapangyarihan o ng 이 나라에 여러분에게 필요한 것은 그리스도입니다. kailangan ng bansa na to ay si Kristo. 그 그리스도가 예수입니다. Si Kristo, siya si Jesus. 우리는 그래서 예수를 그리스도라고 합니다. Kasi sabi natin si Jesus ang Kristo. 그 그리스도를 믿는 순간에 구원받아요. So sandaling nanampalataya kay Kristo, naligtas tayo. 그 그리스도를 믿는 순간에 우리의 신분이 마귀 자녀에서 하나님 자녀로 바뀌어버려요. At nabago na yung pagkakilala natin, pagiging anak ng Diyos, tungo sa pagiging anak ng Diablo, tungo sa pagiging anak ng Diyos. 그 그리스도를 믿는 순간에 사망에서 생명으로 옮겼느니라. Kasi sandaling nanampalataya kay Kristo, nilipat mula sa kamatayan tungo sa buhay. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. Sino man nakipag-isa kay Kristo, bago na nila lang, wala nang dati, siya'y bago na. 그 예수 그리스도를 믿는 순간에 우리의 영적 DNA가 바뀌어버린 거예요. Sandaling nanampalataya tayo kay Kristo, na bago yung spiritual na DNA natin. 이제 내가 사는 거 아니에요. Hindi na tayo ang nabubuhay. 내 안에 그리스도께서 사신 거예요. Si Kristo na yung nabubuhay sa atin. 우리가 지금 육체를 입고 사는 것은 나를 사랑하사 자기 몸을 버리신 하나님의 아들 그리스도를 믿는 믿음으로 사는 거예요. At ang pinabubuhay ko ngayon sa mundo na to ay para sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at nagbigay ng buhay niya para sa akin. 하나님께로 난 자마다 세상을 이기느니라. At tunay nga ang kabilang sa Diyos, hindi mapagtatagumpayan na sa libutan. 세상을 이기는 이김이 믿음이니 그랬어요. Sabi doon na hindi siya kaya talunin ng sa libutan. 그 믿음이 어떤 믿음이냐? Anong klaseng pananampalataya ito? 예수가 하나님의 아들 그리스도인 것을 믿는 믿음이에요. Ito yung pananampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos at siya ang Kristo. 오늘 또 우리가 같이 현장도 가고 또 오늘 가서 여러분이 열매가 없을지라도 우리는 영원이라는 것을 놓고 사는 거예요. At sa pagpunta niyo mamaya sa field, kahit wala kayo masyadong mga bunga o sabuyan,
kasagutan, nanatili tayo sa kasagutan ng walang hanggan. 그래서 오늘 여러분이 받은 말씀이 가장 중요한 거예요. Ngayon, tinuntok yung mensahe ngayon, yun yung pinakamahalaga. 왜 우리는 오늘 있고 내일 있잖아요 또. May ngayon tayo, meron din tayong bukas. 내일을 넘어서 영원이란 게 있어요. At mula sa bukas, merong walang hanggan. 그래서 오늘 말씀을 단단히 다 붙잡으세요. Kaya matibay pang hawakan yung mensahe ngayon. 뭐 하면 됩니까? 내 인생 캠프를 하세요. At gawin nyo yung camp ng buhay nyo. 아, 내가 어두움 가운데, 흑암 가운데 있었구나. Una, maintindihan nyo, ako pala dati nasa kadiliman. 거기에 하나님이 빛 되시는 그리스도를 보내셔서 나를 건지셨구나. At pinadala ng Diyos si Kristo na liwanag at niligtas ako. 자, 사람들은 왜 그리스도가 이 땅에 오셔야 되는지를 모르고 예수 그리스도를 믿구나. At yung mga tao naniniwala kay Jesus pero hindi nila alam yung dahilan bakit naparito siya sa sanlibutan. 저는 확실합니다. Pero tayo, sigurado tayo, 필리핀 인구 4분의 3은 예수 믿겠지요. at sasabihin siguro karami ng bilang ng populasyon ng Pilipinas naniniwala kay Kristo. 그냥 예수 믿는 거예요. Basta lang sila naniniwala. 예수가 그리스도라 그냥 믿는 거예요. Basta si Jesus ang Kristo. 예수가 그리스도로 오시지 아니하면 안 된 이유를 모르고 그냥 예수 믿는 거예요. Hindi nila alam yung dahilan bakit hindi pwede na hindi darating si Kristo. Basta naniniwala lang sila. 예수가 그리스도라고 믿지만은 흑암 가운데 그대로 빠져 있는 거예요. At naniniwala ba sila, sinasabi nila pero nasa kadiliman pa rin sila. 오시지 않으면 절대 안 되는 이유를 알아야 돼요. Dapat nilang malaman yung dahilan bakit hindi pwede na hindi darating ang Panginoong Jesus. Jesus is the Christ. Si Jesus siya ang Kristo. 인간 문제는 고통이 아니고 죄다. Ang problema ng tao hindi yung makahirapan kundi kasalanan. 여러분이 당하는 고통은 조금 훌륭하고 능력 있는 사람이 도움 줄 수 있어요. At parang tulungan ng halimbawa ilang tao na may kapangyarihan o may lakas sa inyo. 죄 문제는 아무도 여러분을 도와줄 수 없어요. Pero sa paglutas ng problema ng kasalanan, walang sino ang makakatulong sa inyo. 오직 그리스도라는 직분을 가진 분만 죄 문제를 해결할 수 있어요. Tanging siya lang na Kristo ang makalulutas sa kasalanan. 확신하셔야 돼요. Dapat sigurado kayo doon. 내 문제는 고통이 아니다. Ang problema niyo, hindi yung makahirapan niyo. 내 문제는 죄다. Problema niyo, yung kasalanan. 그리스도께서 오셔서 그 죄 문제를 끝냈다. At dumating si Kristo para lutasin ang kasalanan. 예수는 그리스도 모든 문제 해결. Si Jesus ang Kristo, siya ang solusyon sa lahat ng problema. 나는 어떤 것도 문제가 안 된다. Para sa akin, walang anumang magiging problema. 왜? 빛 되신 그리스도가 나의 주인 되시기 때문에. Bakit kasi si Kristo naliwanag, siya na yung Panginoon ko. 오늘도 내일도 여러분이 이 지구상에 살아날 동안 나의 주인 되신 그리스도를 간증하고 증거하는 여러분 되시기를 바랍니다. At mula ngayon at bukas nawa si Kristo naliwanag, ang Panginoon ng buhay niyo, siya yung ipatotoo ninyo. 특히 오늘 우리 한국에서 오신 우리 전도자들 At ano yung mga evangelists din natin galing sa Korea. 영원을 놓고 오늘이 있어요. At sa loob ng walang hanggan, nandito yung ngayon. 오늘 증거가 있었다 없었다 아무 상관없어요. Hindi problema kung may katibayan ka nakita ngayon na wala. 영원을 놓고 응답을 바라봐야 돼요. At sa loob ng walang hanggan, makita mo yung sagot. 오늘 메시지 딱 붙잡으면은 영원으로 가는 응답이 시작됩니다. Hawakan mo yung mensahe ngayon at tatanggap ka ng sagot na konektado sa walang hanggan. 특히 하나님께서 우리 그레이스 목사와 그레이스 목사를 도와서 이 세부 지역에 전도하는 여러분에게 영적인 큰 힘을 주실 겁니다. Bigyan tayo ng Diyos ng spiritual na lakas, tayo magkapag-isa rin sa mga munang tulad ni Pastor Ray para sa pag-evangelyo na sila. 하나님은 다른 데 관심 없어요. Ang interes ng Diyos wala sa ibang bagay. 영원 구원에만 관심 있어요. Hindi nasa pagliligtas ng mga kaluluwa. 신학적으로 교리적으로 조금 틀려도 하나님 그거 관심 없어요. Hindi sa doktrina o ano pa man, makamalian, nandun ang interes ng Diyos. 멸망에 빠진 자가 영생 얻는 것이 하나님의 관심이에요. Ang interes ng Diyos, yung nahulog sa kapahamakan ng tao ay magkaroon ng buhay. 마귀 자녀가 하나님 자녀 되는 것이 하나님의 관심이에요. Ang interes ng Diyos, yung anak ng Diablo, maging anak ng Diyos. 저 지옥 배경 안에 살고 있는 자가 천국 배경으로 바뀌는 것이 하나님의 관심이에요. Ang interes ng Diyos, yung may background, eterno, magkaroon ng background ng langit. 이 일 때문에 하나님은 여러분과 여러분의 교회를 하나님은 쓰실 줄로 확신합니다. Sigurado ko para sa gawain na ito, gagamitin kayo ng Diyos at maging ang inyong mga churches. 기도하겠습니다. Dalangin tayo. 하나님 감사합니다. Aming Diyos,
내게 필요함이 그리스도인 것을 알게 하시니 감사합니다. Salamat po na binaalala niyo sa amin ang aming kailangan sa Kristo. 이 나라에 내가 만나는 모든 사람에게 필요한 것이 그리스도이심을 알게 하시니 감사합니다. Salamat pinaalam niyo sa amin na lahat ng taong mamimit namin na kailangan nila sa Kristo. 나를 그리스도의 증인으로 부르신 것을 감사합니다. Salamat na tinawag niyo kami bilang patotoo ni Kristo. 만나는 모든 사람에게 예수가 그리스도이심을 증언하는 증인 되게 하옵소서. Hayaan niyo po kami maging patotoo sa mga tao na si Jesus ang Kristo. 이 일 때문에 하나님께서 우리에게 필요한 모든 것을 날마다 채우실 줄로 확신합니다. Wala kami para sa gawain nito ay susunod ng lahat ng kailangan namin. 그리스도이신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. So, dalangin sa pangalan ni Jesus siyang Kristo. Amen. 아멘. 네, 기도하겠습니다. Let's pray po. 지금은 만왕의 왕 되신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 Biyaya natin pa Yesu Kristo, ating tagapagligtas na hari ng mga hari, 아버지 하나님의 크신 사랑과 kahilang pag-ibig ng Diyos Ama, 보혜사 성령님의 내주 인도 역사 충만케 하심이 ang pananahan, pag-ilos, pagpuspos ng banal na Espiritu ng mga hari. 이 지역 복음화를 놓고 세운 교회와 사역자들 머리 위에 지금으로부터 영원토록 함께 있을지어다.